lalaki na para raw siguruhing hindi na makakapambiktima pa ang ahas, hinawakan niya ito sa ulo. Nariyang ipinasok pa sa bibig ng ahas ang hawak niyang patpat. At idinikit pa ang kanan niyang palad sa pangil nito. Tanaw, balik, ang dugo na. Ikan, asmo kayo na eh. Masigla pa siya sa kuhang ito ng video. Pero ilang minuto lang ang lumipas, ganito na ang nangyari. Ang lalaki nahilo, nagsuka at nangitim pa ang mga labi. Ay, kasi kawan naman yan. Posible bang tumalab pa rin ang kamandag sa kanyang kamay? Kahit ang ahas, lasug-lasug na ang katawan? Ang lalaki sa video, si Renante, na pinaglalamayan na ngayon sa liblib na barangay ng San Pedro. Naulilan niya ang kanyang misis at 5 anak. Pag-abot na ako di ase nga, wala jud siya ginhawa. Sakit pa jud sa ako ase nga na. Ang ahas, nakita raw ng magsasakang si Alex, malapit sa eskwelahan. Nakita na ako ang bitin, nagdipinsa lang po ko nga daghang mga agi diri sa kalsada, ang mga estudyante. Mo to among gigukod kay nisukol man siya po sa kuha. Kaya sa takot na makapanuklaw ito, agad nila itong pinatay. Tibas ko, Jud. Pag tibas ko, patas ka nan ba? Hanggang ang ahas, nakita raw ni Renante. Saligan na kung ano naligumnan. Raman jud ko kana ako edyo pero bati kay delikado. Kay di mo makaya kay maraman na jud ka na. 15 minuto matapos niyang ipasok ang kanyang kamay sa bibig ng ahas. Si Renante humingi ng tulong sa barangay. Nangirig jud siya, then naulo pod yang mga laway nga. Naglisod na jud siya ginhawa. Ana siya nga, dili na jud siya kasulti na. Sinubukan daw ng mga taga-barangay na bigyan siya ng paunang lunas. Pero huli na ang lahat. Ay, kasi kawan naman yan. Dili na jud namo makaya tabangon. Bati ko to jud ko na rabis na ulo jud ba. Pero posible nga ba talagang maglabas pa ng kamandag ang ahas kahit ito'y patay na? Ang ahas daw kapag namamatay, especially yung mga venomous, nalalabas yung fluid sa fangs nila. Dapat tayo careful kasi kahit patay na sila, pwede ka pa rin malason or makakuha ng kamandag ng ahas. Samantala, ang mga kawani ng Provincial Environment and Natural Resources o PENRO ng Davao Occidental, hinukay ang pinaglibingan sa ahas. Yung ulo is in the state of decomposition na talaga. Yung Philippine Cobra kasi, yellow yung nasa dibdib. So ito, puti. Ito talaga, iba napon. Ang kamandag ng King Cobra kaya raw kumitil ng 10 tao ng sabay-sabay. Ang problema sa mga liblib nating probinsya, kulang ang supply ng anti-venom. Dito sa Davao region, pag may nakagat na ahas, ang mabibigay natin dyan usually yung mga anti-inflammatory. For immediate transport talaga dapat yan sa ating referral hospital. Sa Philippines, mayroon tayong specific anti-venom for Nanja philippinensis, yun yung Philippine Cobra natin, at saka yung Samar Cobra. Yun lang yung available na anti-venom natin sa Pilipinas. Tapos very limited yung production kasi kinukuha yan sa kabayo ini-inject sa kabayo, then doon tayo nag-harvest ng available na anti-venom. Kumonti rin yung kabayo, kaya konti yung supply natin. Pag nakagat ka ng ahas, ilimit mo yung movement mo para hindi madaling kumalat yung lason sa katawan mo. Takbo agad sa pinakamalapit na hospital. Samantala, pinaliwanagan din ng PENRO ang mga residente. Base doon sa Republic Act natin 9147 po, bawal talaga natin patayin yung ahas. Unless otherwise, it poses danger to the life of anybody. Ngayon maghimo na may barangay ordinance nga di na ipapatay ang mga animal. Bugaw na lang. Huwag nating paglaruan yung mga wildlife species natin. Dili po na ako nga makuan ang kanang banakon. Salapod na sa akong banang nga gidulaan. Mga ahas, sadyang makamandag.
na kahit patay na, kayang-kaya pa rin pala makapatay.